Actually, sa first play nung laro, ang iniisip ko na kaagad ay si Lebron yung magpo-point guard talaga since wala ngang Luka at wala rin pong AR. Pero heto nga ang play, pin down ni Ayton sa kanya at imbis na atakihin ang kalaban off the dribble, ginawa naman din niya ang tamang play na ipasa kay Ayton dito at pumipwesto na siya. So I guess point guard na galawan din yan mula kay Lebron kasi alam din niya na malapit sa kanya tong tao niya eh. So pwedeng magkaroon talaga ng magandang look siya dyan papunta kay Ayton. Hindi nga lang nasil ng maayos ni Ayton to. Ito yung ine-expect ko. More of ganito talaga. Yung siya ang magbababa at magtuturo ng mga ganito. Actually, hindi natin nakita kung ano ba o para saan ba yung mga turo ni Lebron na iyan. Pero yung play ni Coach JJ ay itong off-ball screen ni Ayton para kay Luke. Sa opinion ko, hindi pa rin ito yung best way talaga ng paggamit kay Lebron kasi wala naman siyang ginawa talaga dyan kundi ipasa lang sa shooter. I think mas epektibo siya kapag umaatake at nambubuli ng tao in which mamaya makikita naman din natin yan. Pinapakita lang naman natin na ginagawa nga siyang point guard na dito kasi ganyan naman din ang isang gawain ng point guard. Siya ang tatawag ng play at ginawa naman din niya ang tamang pasa, assist na yan kung hindi lang short itong jumper ni Kennard. At heto na mga idol, hawig na play to doon sa nauna kung saan itong si Ayton ay nagbibigay din ng screen pero kay Lebron naman ngayon. At dito na sila aatake mula sa kaliwa. Kita nating may isa pang screen at si Christie naman na yung napabantay sa kanya. Kung usapang play idol, legit na pwedeng ispamin lang ng Lakers to eh. Gamitin lang nila ng gamitin hanggang sa mag-adjust yung depensa. Kasi advantage kay Lebron niyang may manipis na Christie siyang bantay, kaya agaran niya rin tong pinostehan. At 41 years old, hindi pa rin siya napigilan nito ni Max. And you can see na tinake pa niya yung help defense dito. Legit na built si Lebron sa ganitong mga sitwasyon idol at sa lakas din niya. Kaya niya pa rin makipagbardagulan dito sa ilalim eh. Magandang sitwasyon to para sa Lakers at kita nating sinulit din ni Lebron yan. At hindi na rin naman to bago idol. 10 years ago, which is isang basketball career ago na rin talaga to, yan ang ginagawa nila sa Cavs. Hanap matchup kasi kapag ganitong bigs ang tumatapat sa kanya, mas mabilis siya. 10 years ago yon, 31 pa siya at nasa prime pa talaga. Ngayon 41 na, crazy pa rin sabihin na mas mabilis siya dito sa big kahit na matanda na siya. Pero the fact na dumidistansya si Bagley, takot pa rin siyang atakihin siya nung lolo. Pinulapan tuloy siya. Balik tayo rito idol, again epektibo to this game yung nambubuli lang si Lebron ng matchup. Kanina si Max at ngayon smaller na Brandon Williams naman ang napaswitch sa kanya. So kung hindi talaga mag-a-adjust ang depensa, talagang pwedeng ulit-ulitin lang to ni Lebron. Actually sa napapansin ko rito, pwedeng nga na wag muna si Hayes ang ilagay dyan. Pwedeng si Rui muna kasama si Maxi, then lahat sila nasa labas tapos si Lebron lang yung nanggaganyan. Feel ko next game gagawin nila yon para sagad yung spacing sa kanya at hirap mag-help ang depensa. Kasi kita nyo, abang kagad si Gafford kasi ang lapit din po nung tao niya. Buti nag-score pa rin tong si Lebron. So yan ang susi rin para kay Lebron mga idol, mambully siya. Good matchup naman din to sa Dallas dahil mahabang flag yung tao. Tumatapat nga siya kay Lebron. Hindi nga lang sapat yung lakas din niya at nakikita natin yung sikip sa ilalim dahil andyan si Jax. Nakikita na rin natin dito ang mga posibleng pasahan din ni Lebron. Open na open si Jake sa top of the key. Pwede niyang pasahan yan then swing na lang. Ang importante sa Lakers ay nakaka-create si Bron, either tira niya or sa kakampi niya, and ginagawa niya yon kapag na-atake siya. Multiple defenders ang tumatapat so pwede na siyang mamasa sa libre at kita nating effective pa rin siya kapag kailangan. Fouled pa rito. Another post-up sa kanya, actually ganito na nga madalas ang role niya kahit nung hindi pa injured sina AR pati Luka eh. More on sa poste na talaga siya. Nakikita natin na mas marami lang din siyang touches mula rito this game and mas may control siya sa bola kahit mula sa labas pa. Since may non-shooter siyang kasama na big man, ganun nga ulit idol, nag-help ang big ng kalaban at ngayon nalolocate naman niya ang libre. Bricks nga lang itong si Jake. Ang gusto ko rin makita pa ng more ganito. Hindi pinili ni Lebron na kunin tong mismatch mula kay Gafford kahit na pwede naman. And solid yung pagpo-point guard na ginagawa niya kasi inangat na muna niya yung bola, signaling na ipapasa niya rito kay Luke sa ibabaw. So ang nangyayari ay napabalik si Max dyan sa ibabaw para kung sakaling pasahan nga si Luke, andyan siya. Kaya naging fake pass na rin to kahit hindi siya nag-fake pass. Clean look na to ngayon kay Ayton kasi wala na yung isang help defender. And siya rin kasi may advantage sa ilalim. Good execution yan sa dalawa. So nakita naman natin idol, Lebron is still effective at age 41. Kung ako ang tatanungin, it's good to see Lebron nga na ganitong nagdo-dominate pa rin. Talo sila oo pero kumamada siya ng 30 points, 9 rebounds and 15 assists sa unang game ng Lakers matapos ang sabay na injuries ni na Luka pati Austin Reeves. Sana lang syempre masustain niya to hanggang playoffs at hanggang sa makabalik yung dalawa kasi wala naman din siyang choice eh. Siya bigla ulit yung ulo ng ahas which is isang role na sanay naman din siyang gawin. Sana lang hindi makaapekto yung pagiging 41 years old niya kasi ang fatigue ay hindi naman din dapat binabaliwala. Again, tulad ng sinabi natin sa huling video, mas concerned ako sa depensa nitong Lakers pa rin kesa sa opensa. Pero sa inyo ba? Kaya ba ni Lebron buhatin tong Lakers sa mga panalo habang wala sina Luka at Reeves?
ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.